Chapter 5. Sumasakit pa rin ang ulo ni Cynthia pagdating sa opisina. Hindi tuloy siya makapag-concentrate sa meeting niya sa marketing manager ng isang brewery. Ang beer na produkto ng kumpanya ay ang major sponsor sa gaganaping concert ng Fever. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito na lalo niyang ikinainis. Idagdag pa ang masangsang na pabango nito. Tango lamang siya ng tango para madali ang usapan. Anyway, nakarecord namang lahat ng usapan nila at mamaya na lang na yun babalikan. Nang matapos ang meeting ay pagod na siya. Naisa sana niyang umuwi subalit marami pa siyang asikasuhin sa opisina kagaya ng mga karagdagang order ng tickets. Nag-meeting pa siya kasama ang head ng technical staff. 6:00 siya natapos kaya nagpasya siya na maidlip sandali. Ayaw kasi niyang salubungin ng heavy traffic. Hindi pa man niya naipipikit ang mga mata. Bumukas ang pinto at iniluwa niyan si Manny. Nais niyang magtaray subalit wala na siyang lakas upang gawin yun. Please go away. Mahinang sabi niya kay Manny. Are you okay? Lumapit sa kanya at dinama ang noon niya at tinabig niya ang kamay nito. Leave now. Nanlalambot na sabi niya. You're sick, Cynthia. I'll take you home. No. Leave me alone. Natigal lang anumang sasabihin niya nang pangkuhin siya nito. Para siyang papel na binuhat ito ng walang kahirap-hirap. Ibaba mo na ako, please lang. Anas niya. Hindi na niya to kayang pigilan sa ginagawa nito dahil nanlalambot na talaga siya. I'll take you home. Pinalitong sabit naglakad na palabas ng opisina. Nakatapat ang mukha niya sa dibdib nito at hindi niya malaman kung kaninong tibok ng puso ang naririnig niya. Amoy na amoy niya ang swabing kulon nito. Nahahalina siya sa amoy na yon na parang nais niyang ibaon na mukha sa katawan nito upang lalo niya yung maamoy. Nais niyang manatili na lamang sa mga bisig nito. I must be really sick. Saglit siya nitong itinayo habang binubuksan nito ang kotse. Inilalayan siya nito makapasok doon. Yung kotse ko. Shh, just get in. Utos nito sa kanya. Na makapasok na siya sa loob ay sumakay na to sa driver's seat. Hinaplos muna nito ang pisngi niya bago in-start ang kotse. Sleep. Utos pa nito sa kanya. Animo isa siyang paslit na walang atubilin ay pinikit ang kanyang mga mata. Nagtaka si Cynthia nang mabatid na nakahiga na siya sa kanyang kama. Ang huli niyang naalala ay nang pangkuhin siya ni Manny isakay sa kotse nito. Bumukas ang pinto at tumambad ka sa kanya. Kumain ka muna bago ka uminom ng gamot. Nakangiti ito nang umupo sa gilid ng kama. Humarap ito sa kanya na tangan ng plato na napapatungan ng umuusok na sopa sa mangkok. Napansin niya nakalilis na ang nakataki nitong polo sa pantalon. Pati ang mga manggas nito ay nakatupi na hanggang siko. Okay na ako, salamat. Now, please go. Bahagya pang umiikot ang paningin niya. Hindi siya makapaniwala na talaga nangyayari yun. Huwag matigas ang ulo mo. Sabay nito sa kanya at pinuno nito ng sabaw na sopas ang kutsara at hinipan iyon. Maya-may tinapat iyon sa bibig niya. Open up, sweetie. Nakangiting sabi nito. Nais siyang batukan ng sarili nang buksan nga niya ang bibig at isubo ang kutsara. Ano ba nangyayari? Mahilo-hilo pang tanong niya sa sarili. Nang malasahan niyang sopas ay saka naman kumalamang sikmura niya. Noon niya naalala na hindi siya nakakain ng hapunan nung nagdaang gabi dahil sa sobrang pagod. Pakiramdam niya ay namula ang mukha niya sa hiya. At tila 2 buwan siyang hindi kumain dahil sa lakas ng pagkalam ng kanyang sikmura. Nakangiti lamang to habang panay ang subo sa kanya ng sopas na hinihigop naman niya. Nang maubos niya yun, ibinuksan ni Manny ang foil na kinalalagyan ng tabletas. Dinampot din nito ang baso ng tubig na nakabatong sa side table niya. Aktong isusubo nito sa kanya ang tabletas ng matauhan siya. Inipo niya natitirang lakas at inagaw ang tabletas sa kamay nito bago sinubo. Akin na. Anyang tinutukoy ang baso ng tubig. Inabot naman iyon sa kanya ni Manny na nakangiti pa rin. Nang mga sandaling iyon ay gusto niyang maglaho sa harap nito. Hindi niya mapaniwalaan ng sarili na pumayag siya magpasubo na parang bata kay Manny. You can go now. Bakit mo tinatakpan ng makeup ang mukha mo? Look at you now. Ang ganda-ganda mo kapag walang makeup. Anito na nakatitig lamang sa kanya. Noon lamang niya naalala na hindi nga pala siya naglagay ng makeup dahil sa pagmamadali niyang makarating agad sa opisina. Ano pa ba ang kailangan mo sa akin, Manny? Hindi to sumagot
bagkus ay tumayo to at lumabas na ng silid. Akala niya umalis na to, subalit hindi nagtagal ay muli na naman tong pumasok sa kanyang silid. May tangan naman tong maliit na palanggana. Agad niyang naalala na ang palangganang yon ang pinagbababaran niya ng mga panties niya. Minsan, dahil sa pagod ay kinatatamaran niya yung laban sa gabi, kaya binababad muna niya yon. Anong ginagawa mo sa... Hindi niya maituloy ang sasabihin. Saan? May kapilyuhan tanong nito. Sa panties ko. Natawad naman na malakas si Manny. Nilaban ko na, dadalawa lang naman eh. Saka maliit lang naman. What? Bakit mo ginawa yun? Tatayo sana siya subalit kaagad siyang nakadama ng pagkahilo at buntik na siyang mabuwal. Mabuti na lamang at napakapit siya sa headboard ng kama. Maagap naman ito nakalapit sa kanya. Ikaw kasi anitong dinamapa ang noon niya. Dinampot nito ang thermometer na nasa side table. At walang anumang itinaas ito ang kalimang braso niya at inipit yun sa kanyang kilikili. Maya-maya inalis ito yon sa pagkakaipit at tiningnan. Bumaba na ang lagnat mo. Pagkatapos yun ay tinungo niyon ang banyo niya na karugdog na kanyang silid. Maya may lumabas itong muli ron. Halos mapuno ng tubig ang maliit na palanggana. Nang may lapag ang palanggani, binuksan naman nito ang closet niya at kumuha ron ng face towel. Di at pinakailamanan nito ang buong bahay niya. Nakapagluto na sa ibaba. Nakakuha na ng gamot sa medicine cabinet niya at nilaban pa ang panty niya. Ngayon naman walang anuman na pinakailaman ng closet niya. Gustong-gusto niyang magprotesta pero tumindi ang sakit ng kanyang ulo. Minabuti na lamang niyang mahiga. Inilubog ni Manny ang face towel sa palanggana at lumapit sa kanya. Pinigay at pinatong sa ulo niya. You need to change your clothes. Pinagpawisan ka na. Hindi pa. Tanggi niya. Hindi niya kaya magpalit ng damit at ayaw niyang tulungan siya nito. Ano siya? Sinuswerte? Pinagpawisan ka na. Basa ng pawis ng kilikili mo. Walang anuman na sabi nito. Namula mga pisngi niya, marahil lang ipasok nito ang thermometer sa kanyang kilikili ay nakita nitong pawis na yon. Hindi siya papayag na naroon dito kung magbibihi siya. Pawis na? Giit pa nito? Hindi pa? At natawa ito ng malakas. Hinawakan nito ang kamay niya at itinaas yun. Ayan o, basa na. Namula na naman ang pisngi niya. Lalo tuloy siyang pinawisan dahil kinakabahan siya. Tumayo at muling binuksan ang closet niya at naglabas ito ng isang tie-dyed na duster. Aktong ibababa nito ang kumot na nakatakip sa katawan niya na magsalita siya. Kaya ko na. Inignoran nito ang sinabi niya at binaba pa rin nito ang kumot. Inalis ang bimpo sa ulo niya at inilublob yon sa tubig bago pinika. Walang anumang pinunasan nito ang mukha niya. Pagkatapos sa kanyang liig, isinunod din nito ang mga braso niya. Huminto to sa ginagawa sapagkat suot pa rin niya ang sleeveless top niya. Kaya ko na. Sige, lumabas ka muna. Nakita niya pag-aalinlangan sa anyo nito. Pagkaraan nito malikot sa kanya. Dito lang muna ako. Kapag hindi mo kaya, you can call me. Kaya ko nga lumabas ka muna. Utos niya rito. Hindi ako aalis at huwag ka mag-alala, hindi naman kita sisilipan. Wala siya nagawa kundi talikuran din to. Talaga nangihina pa siya at wala siyang lakas para paalisin si Manny. Pilit niyang hinubad ang damit, subalit hirap na hirap naman siya. Pakiramdam niya tuwing mabawalay sa likod niya ang kama, binibiyak ang kanyang ulo. Sa punan niya ang kanyang ulo at ang damit niya ay nakataas na hanggang sa kanyang tiyan. Lumingon nito na bakas ang pag-aalala sa kanya. Ang kulit kasi. Ito na nagtuloy sa paghuhubad ng kanyang damit. Hindi nito kinalag ang hook ng kanyang bra, bagkus binaba nito ang strap niyon upang mapunasan ng kanyang likod. Pagkatapos, ay ang pantalo naman niya ang hinubad nito. Gustuin man niyang magprotesta ay hindi na niya nagawa. Tila baliwala rito kahit nalantad ng katawan niya sa harap nito. Baka isipin pa nito na nagpapahiwatig siya. Pinunasan siya nito at pati kilikili niya ay pinasadahan nito ng basang pimpo. Nang maisuot nito sa kanyang duster, saka nito tinanggal ang hook ng kanyang bra at hinubad yun. Inilapag nito yun sa side table. Nang may ayos na ito, ang suot niyang duster na hanggang tuhod, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nagkamali siya dahil pinasok nito ang magkabilang kamay sa ilalim ng duster niya. Naramdaman niyang binabanan nito ang kanyang panty. Anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong niya sa nangihinang boses. Pipikit ako.
Anitong pumikit habang dahan-dahan pa yung binababa. Nang mahubad na nito ay tuminungo nitong muli ang closet niya para kumuha ng panty niya. Nakapikit ulit na sinuot iyon ng binata sa kanya at kinimutan din siya nito. Nang matapos ay nakangiting bumaling sa kanya. "Sleep now," utos nito na tinalikuran na siya. Tangay nito ang mga pinaghubaran niya nang lumabas ito ng kanyang silid. Naiwan siyang tulala. Hindi niya maisip na nakaya niya itong gawin. Kahit papaano'y nagdulot sa kaginhawaan ng ginawa nito. Hanggang sa hindi na niya napigil ang mga mata sa pagpikit. Nang magising si Cynthia kinabukasan, hindi na masakit ang kanyang ulo, magaan ang kanyang pakiramdam. Agad siyang bumalikwa sa pagkakahiga at dali-dali niyang sinuot ang roba bago lumabas ang kanyang silid. Kailangan na niyang palayasin sa bahay niya si Manny, kung sakasakaling naroroon pa to. Subalit, pagbaba niya sa sala ay wala na to. Isang note lamang ang iniwan nito sa ibabaw ng center table niya. "Dear Cynthia, I really wanted to be here when you wake up, but I'm needed at the office. Anyway, you're doing fine already. I've prepared breakfast. Nasa microwave oven. I went back to your office last night and took your car keys from your bag. Nasa garage ng car mo. Manny." Nangihinang napaupo siya sa sofa. Tumayo siya at binuksan ng microwave. Gaya ng sinabi ni Manny, may breakfast nang nakaprepare ron. Fried rice, fried egg at hotdogs. Sa nakita ay biglang kumalam ang tiyan niya. Inilabas niya ang pagkain mula ron at kumain siya. Hindi niya na namaster ang pagluluto ng hotdog. Bakit parang mas masarap yata ang hotdog kapag niluto ni Manny? This is crazy. Tinapusin niya ang pagkain at tumakit na muli sa kanyang silid. "Hi!" Isang gwapong-gwapong Manny ang nabungaran ni Cynthia sa kanyang pintuan ng gabing yun. Ubod ng tamis ang ngiting nasa mga labi nito. Nangihina ang kanyang mga tuhod kaya naman agad niyang naisara ang pinto. Subalit hindi pa man lumalapit yun ay naiharang na nito ang kamay nito sa gilid niyon. "Not so fast, Cynthia." Nakangiti pa rin sabi nito na tuloy ang binuksan ng pinto at walang anumang pumasok sa loob ng bahay niya. Napaurong siya. Natatakot siya rito sapagkat hindi niya kayang kontrolin ang mga pangyayari tuwing nasa paligid niya to. "Hey, wala ako nakakahawang sakit." Anditong lumapit sa kanya. Tuloy na siyang napaurong at hindi niya namalay na nasa likod na pala niya ang nakausling sa kanang artificial na halaman sa gilid ng sofa. Natusok niyo na pang-upo niya. "Aray!" Impit na daing niya habang nakahawak sa pang-upo niya. Sa pagkatarantay natabig pa niya ang side table. Umalog ang nakapatong na babasaging face doon. Mahuhulog sana yon. Mabuti na lamang at naging maagap si Manny. Nasalo nito ang vase subalit nadupilas naman to sa makintab na sahig. Napaupo to sa sahig nang hindi sinasadyang masipa ang paa niya na naging dahilan para mawalan siya ng panimbang. Hindi naman siya kagad nakakuha ng suporta sa dingding sapagkat sapupan niya ang pang-upo. Bumagsak siya sa ibabaw nito. A very awkward picture. Napahiga to na hawak pa rin sa tapat ng dibdib ang vase habang siya naman ay nasa ibabaw nito. Kaunti na lang ang pagitan ng mukha niya sa mukha nito. Ang vase lamang ang nakapagitan sa kanila. "Cynthia," anito na hapulisin ng kanyang mukha subalit kaagad na siya na tumayo. "This is all your fault." Sisin niya rito. Tumayo na rin si Manny at pinatong ang vase sa side table. "Masakit pa ba?" Tanong nito sa kanya. "What do you think?" Asik naman niya rito. "Let me look at it." Pilyong sabi nito. Lookin mong mukha mo. Ano ba ginagawa mo rito? Pwede ba, Manny? Huwag mo na ako istorbohin. Nananahimik ako rito at ginugulo mo ako. Pinandilatan niyo ng mga mata. Imbes na umalis ay tumawa pa to at binaliwala ang sinabi niya. Naupo sa couch at tinabot nito ang remote control ng TV na nakapatong sa center table at parenteng pinindot iyon. "What do you think you're doing?" Nakapamewang niyang tanong rito. "Watching TV. What do you think?" Anito ang hindi lumilingon sa gawin niya. Hinubad nito ang sapatos sa tinaas pang mga paa sa patungan ng magazine sa ilalim ng center table. Tulad ng ginagawa nito noong magnobyo pa sila habang nanonood sila ng TV sa bahay nila sa San Gabriel. Aba naman, talaga sinuswerte ng isang to. Parang pag-aari niya ang bahay kung makaasta ah. Pakiramdam niya ay lumaki ang butas ng ilong niya dahil sa sobrang inistito. Hindi naman kaya parang sobrang ng makapal ang pagmumukha mo? Sarkastiko ng tanong niya rito. "Ako? Bakit naman?"
Anitong lumingon sa kanya sabay ngiti. That killer smile again. Naisa niyang tahiin ang bibig nito upang hindi na muli pang makangiti. Just get out, Manny. Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boses. Why? We used to enjoy each other's company, you know? Lalo siya nanggigil sa sinabi nito. Itinuro niya ang pinto. Get out now! Come on, Cynthia. Remember, ako ang nagdala at nag-alaga sa'yo nung may sakit ka. Pangungonsensya pa nito sa kanya. At may bayad pala yun? Ano? Nakalimutan ko, magkano ba? 3,000? 5? Come on, sabihin mo sa akin para makapagbayad ako kagad. Sarcastic ang sabi niya rito. Pinatatamaan niya to sa ginawa nito noon sa kanya. Ngunit imbes na mapahiya ay tumawa pa to. Anong tinatawa mo, Rian? Hindi ka ba marunong mainsulto? Inignora nito ang sinabi niya. Magbabayad ka naman ba? Kapag dakay tanong nito. Siyempre, anong akala mo sa akin? Magkano? Taas itong tanong nito. 50,000. Biglang tumaas sa magkabila niyang kilay. Ano ka? Baliw? Ikaw lang naman ang nagsuggest na magbabayad ka eh. Sa mataas ang presyo ko. May magagawa ka. Nangahamon naman ang sabi nito. Aba, daig mo pa ang doktor sa taas ang singil mo ah. 50,000? Hanggang ngayon? Pala ay pera pa rin ng... Kung wala kang pera, a kiss will do just fine. Pinutad lang nito ang iba pa niyang sasabihin. Mataman siya nitong tinitigan. Hindi niya natagalan ng titig nito at nagbaba siya ng tingin. Wait here. Ani ang tinatalikuran nito at dire-diretsong pumanik sa kanyang silid upang kunin ang kanyang checkbook. Kung perang kailangan nito para lumayas na sa mundo niya, ibibigay niya. Ayaw niya na magkaroon ng utang na loob dito. Isa pa, nasaling na nito ang pride niya. Siya pa man din na nag-offer sa nabayaran to. Tapos ay magre-reklamo siya. Anyway, 50,000 was not really that big. Commission lang niyon sa isang malaking gig ng Fever. Na makakuha ng checkbook at ballpen ay bumaba na siya. If I give you 50,000, will you not show your face to me anymore? Seryosong sabi niya rito. No, 50,000 is just for my services the other week nung nagkasakit ka. Natatawang sabi nito. How much do you need to stay out of my life? Tanong niya subalit kinakabahan sa maaring isagot nito. Baka irita siya nito ng 1,000,000 at hindi niya yun kaya. 5 million? Baliw lang ang magbabayad sa'yo ng ganyang kalaki. Sinulatan niya ang cheque at pinirmahan yun. Here, iniabot niya ang cheque dito. Siguro naman wala na akong utang na loob sa'yo. Sarkasikong pahayag niya. Kinuha naman yun ni Manny. Sa ginawa nito ay hilihim siyang nalumo na hindi niya kayang ipaliwanag. Ano to? Cheque? Nakakunot noong tanong nito. Ano ba sa tingin mo? I'm sorry pero hindi ako tumatanggap ng cheque eh. Nakakaloko ang ngiting sumili sa mga labi nito at ipinatong nito ang cheque sa ibabaw ng mesa. Pwes wala akong cash. Ngayon pwede ba umalis ka na? Nakalikip-kip na sabi niya rito. Tumayo na to subalit imbes na lumabas ang pinto ay lumapit na sa kanya. Naisin man niyang umurong hindi niya magawa. Sapagkat dingding na ang nasa likuran niya. Na makalapit na sa kanya, tinukod nito ang magkabilang kamay sa dingding. Nakulong siya sa pagitan ng dibdib nito at ng pader na kinasasandalan niya. Natumingin siya sa mukha nito. Nakangiti ito at habang nakatitig sa kanya. Why do I have this feeling that you're afraid of me, Cynthia? I'm not! Tanggi niya at nais siyang batukan ng sarili sa pagkautal. Pasensya ka na kung hindi ako tumatanggap ng cheque. Pero huwag kang mag-alala. Makakabayad ka sa akin ngayong gabi. Hinaplos ito ang pisngi niya at hindi niya gawang umiwas. My lovely Cynthia. Paano sasabi nito? Unti-unting bumaba mukha nito sa mukha niya. Tila pinako siya sa kanyang kinatatayuan. Nang lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya, ay nangalog ang kanyang mga tuhod. It was a very gentle kiss sa unti-unting lumalim. Automatik na napakapit siya sa batok nito. Panay ang haplos sa mga daliri nito sa kanyang pisngi habang patuloy sa paghalik sa kanyang mga labi. Maya may nadama niya pagsapo ng kaliwang kamay nito sa kanyang dibdib. Sukad doon inatawan siya at naitulak niya to. Get out! Kulang sa galit na utos niyang iyon. Nakatungo siya dahil hindi niya to kayang tingnan. Aalis ako, but I'll be back.
Tiningnan niya to. Ngumiti ito na makitang nagtaas siya ng paningin kaya naman muli siya napatungo. Muli hinawakan nito ang baba niya at tinaas ang kanyang mukha. Aktong tatabigin niya ang kamay nito nang bigla siya nitong ginawaran ng halik sa mga labi. Split second lamang yon. Parang pinasayad lamang sa mga labi niya ang mga labi nito. You're still taste sweet, Cynthia? Anito bago tuli ang umalis. Nandun mo siya napaupo sa sofa. Nahiya siya sa kanyang inasta. Kumapit pa siya sa batok nito na para bang gustong-gusto niyang magpahalik dito. Nagmukha lamang siyang tanga. Hinawakan niya ang mga labi. I miss that kiss. Buwisit kang Monica. Bulong ni Cynthia sa kanyang sarili.